Sa loob ng susunod na 15 minuto, makikilala mo ang 4 na Pinoy na walang sariling kondo, lupa o kotse pero nagawang kumita at magsimula ng sarili nilang paraan para umasenso. Una, si Jenny. Renter lang siya pero naging successful Airbnb host gamit ang mga units na inuupahan niya. Sunod si Mark. Walang sariling kotse pero nagawang mag-umpisa ng car rental business. Pangatlo, si Sarah. Hindi siya influencer pero kumikita siya ng 30,000 pesos kada buwan sa pagpropromote ng products ng iba sa social media. At si Chris, nagbebenta ng e-books online. Gamit yung mga content na pre-made na. In-edit na lang niya ng konti gamit pa ang AI. Anong common sa kanila? Simple lang. Marunong silang gumamit ng other people's resources sa legal, ethical at practical na paraan. At sa video na to, ipapakita ko sa iyo kung paano mo rin ito magagawa. Kaya tara, umpisahan na natin. Si Jenny, dating OFW na ngayon virtual assistant. Pero ang hindi alam ng marami, meron din siyang side hustle na malupit. Nagre-rental arbitrage siya sa BGC. Paano yon? Simple lang. Nirent niya ang isang studio-type condo unit ng long-term lease for 25,000 pesos per month. Tapos, nilist niya yon sa Airbnb for 3,200 pesos per night. Now get this. Kahit 15 nights lang ang mabook niya, sa loob na isang buwan, kikita pa rin siya ng 48,000 pesos. I-minus mo yung rent, meron siyang 23,000 pesos na extra income. At hindi pa sa kanya yung unit. Pero I know, marami yung magtataas ng kilay at matatakot sa ganitong setup. Akala kasi nila illegal o scam. Siyempre, di naman sa kanya yung unit tas paparentahan mo. Pero the truth is, may legal at ethical na paraan para dito. Ang unang step, humingi ka ng written permission mula sa landlord. Hindi pwedeng palihim. Next, i-check mo yung condo bylaws. Kasi hindi lahat ng condo buildings ay pumapayag sa short-term rentals. At syempre, kung seryoso ka na, kailangan mo ng mga permits, barangay clearance, mayor's permit, at DTI registration, lalo na kung lumalaki na yung operation mo. Pagdating naman sa puhunan, si Jenny gumastos ng around 100 to 125,000, kasama na doon yung 75,000 pesos para sa advance payment at 2 months deposit, 25 to 40,000 pesos sa basic furniture and appliances. Tapos yung 5,000 to 10,000 para sa professional photos at Airbnb style setup. Oo, medyo malaki yung puhunan pero mas mura pa rin yan kaysa sa down payment sa sariling kondo. Ngayon, eto ang sure na tanong ng karamihan. Kung ganun kaganda yung kitaan dyan, bakit papapayag si landlord? Pwede naman silang mag-Airbnb ng units nila, di ba? Legit question. Pero ito ang totoo. Not all landlords have the time, energy, or knowledge para mag-manage ng Airbnb. Yung iba nasa abroad. Yung iba retired na. Yung iba gusto lang ng tahimik na monthly income. Ayaw ng hassle ng continuous monitoring at maintenance. Ikaw yung mag-aalok sa kanila ng zero effort cash flow. Guaranteed rent, no vacancies, no guest management hassle. At kung maayos kang kausap, responsable kang mag-manage ng unit at maganda yung proposal mo, they'll be more than happy to let you handle it. In fact, may iba pang landlord na nagiging repeat partner once makita nilang legit ka at marunong kang mag-alaga ng units. At another important question, paano mo mapapersuade ang landlord na pumayag? Ipakita mo yung benefits. Una, sure income siya monthly kasi business mo din yung nakasalalay dito. Next, nagiging maayos yung unit kasi iingatan mo para sa guest. At pwede mo ring i-offer yung security monitoring o noise alert system para mapanatag siya. Set clear boundaries din. Sino magbabayad ng kuryente, maintenance at ano yung rules para sa mga guests. Siyempre may risk din yan so dapat handa ka. Gumamit ka ng strict cancellation policy. Dapat meron ka ding standby na cleaner at handyman. At screen mo din ng maigi yung mga guests gamit ang Airbnb's profile at reviews.
And bonus tip, consider basic insurance or damage coverage. Now, kung ready ka na, ito yung action plan mo. Step number 1, maghanap ka ng unit sa strategic location, yung malapit sa business hubs, tourist spots, o hospitals. Number 2, negotiate terms with the landlord at siguraduhin mong may written consent ka. Step 3, iset up mo yung unit, clean, cozy, at Instagram-worthy. Step 4, take professional photos. I-list mo sa Airbnb and optimize mo yung description. And number 5, pag nabook na ang una mong guest, tuloy-tuloy na yan. Just manage well and review regularly. At syempre, ang pinaka-importante sa lahat, start small. Isang unit muna. Pag nakuha mo na yung sistema, tsaka ka mag-scale up. Rental arbitrage can actually become a serious income stream kung tama ang execution mo. Ito naman si Mark, dating call center agent, pero ngayon, may rental car business na. Kumikita siya ng 20,000 to 35,000 kada buwan. Pero wala siyang sariling kotse. Hindi siya nag-loan, hindi siya nag-franchise. Paano niya ito nagawa? Ginamit niya yung sasakyan ng tito niya, isang Mitsubishi Expander. Dating nakatenga lang sa garahe, pang Sunday driving lang. Pero ngayon, source of income na. Mark turned an idle car into a business. Here's how he did it. Lumapit si Mark sa tito niya at nag-propose. To, bigyan mo ko ng access sa kotse mo. Ako bahala sa lahat. Marketing, booking, driver, customer support at aftercare. Kikita tayo pareho. Nagkasundo sila sa 60-40 revenue split. Lahat ng operations, si Mark ang may hawak. Every month, 40% ng kita na pupunta sa tito niya. 10,000 to 15,000 pesos kada buwan habang nanonood lang ng TV si tito sa bahay. Dalawang klaseng rental service ang ino-offer ni Mark. Option 1, with driver. Paborito ng families at tourists. Mas safe, mas kontrolado ni Mark. Pero syempre, may bayad ang driver, around 500 to 800 pesos per day, kaya mas maliit ang net na kita. Option 2, self-drive. Mas mataas ang kita kasi walang daily driver cost, pero mas risky, kaya mas mahigpit ang screening ni Mark. Before i-release ang unit, may standard process siya. Full photos ng interior at exterior, check-up ng gulong, ilaw, gas, makina, rental checklist na pinipirmahan ng client, post-inspection pagbalik ng unit kasama yung dashcam review kung may issue. May penalties din kapag may damage. Naka-declare naman sa kontrata. Nilagyan din ni Mark ng GPS tracker yung unit for additional security. At kahit simple tingnan, seryoso yung legal setup. Yung mga clients kailangan mag-submit ng 2 valid government IDs, signed rental agreement with penalties explained, 3,000 to 5,000 security deposit, depende sa layo ng pupuntahan, at itinerary o location approval. Pero ang pinaka-importante sa lahat, ang kontrata nila na may-ari. Naka-notarize, naka-itemize. Kasama dito yung revenue sharing breakdown, partnership duration, maintenance responsibilities, insurance coverage, at liability terms kung mawala o maaksidente ang unit. Legally registered din syempre yung negosyo ni Mark. May DTI certificate, barangay clearance, mayor's permit, at ang sasakyan, naka-commercial insurance dahil ginagamit pang negosyo. At kapag walang booking, hindi natitenga yung unit. May fallback plan si Mark. Pwedeng gamitin bilang grab car, i-deploy sa Lalamove, Joyride o food delivery, o i-list ng long-term for professional or business use. Kaya laging may kita. Ang initial puhunan ni Mark, 60,000 pesos lang. Kasama na yung commercial insurance annual coverage, GPS tracker, dashcam, legal contracts at notarization, business permits, Facebook ads at marketing materials, at syempre, emergency repair fund. Reasonable pa din to kung ikukumpara mo sa 1.5 million price ng brand new na kotse. Objection! Bakit naman papayag yung may-ari? Pwede naman niyang gawin niyang mag-isa. Tama naman, pero hindi lahat ng may-ari may oras, diskarte o kakayahang magpaandar ng negosyo. And that's where you come in, as an operator. Ito ang hindi alam ng karamihan.
Marami sa mga car rental companies ngayon, hindi nila pagmamay-ari yung units nila. They operate through partnerships, revenue sharing, at risk sharing. Today, 2 unit na yung pinapa-under ni Mark. Parehong hindi pa rin sa kanya at balak pa niyang paramihin. Ang approach niya ngayon, he gave his proposal sa OFWs na may naiwan ng sasakyan, retirees na may extra car, o mga kaibigan na gusto ng extra income pero walang time mag-operate. Sila ang may kotse, si Mark ang may sistema. This is the power of OPR o other people's resources. Kung maayos ang sistema mo, you don't just earn. You can scale kahit hindi ka pa bumili ng kahit isang sasakyan. Si Sarah, isang working mom na may 4 na anak. Hindi siya influencer, wala rin siyang malaking following sa social media. Sa Facebook, may 800 followers lang siya. Sa Instagram, around 1,200 lang. Pero alam mo ba, kumikita siya ng 25 to 30,000 kada buwan gamit lang ang affiliate marketing. Bakit siya successful? Simple lang, nag-focus siya sa isang niche imbes na kung ano-anong items ang pinopromote. Nag-specialize siya sa baby products at parenting essentials. Pero ano nga ba yung affiliate marketing? Basically, pinopromote mo yung produkto ng ibang tao o brand. Kapag may bumili gamit ang affiliate link mo, may commission ka. Hindi mo kailangan mag-invest sa inventory o mag-handle ng shipping. Ang trabaho mo lang ay mag-promote at mag-convert ng potential buyers. Pero akala ng karamihan, kailangan mo ng milyon-milyong followers para kumita dito. Hindi naman totoo yan. Ang importante lang, meron kang engaged na audience. Si Sarah, kahit 800 lang yung followers, targeted naman kasi halos lahat yon mga moms or soon-to-be moms. Kasi mas madaling ma-convert ang 100 na nanay na interesado kaysa sa 10,000 followers na random lang. Ang ginagamit ni Sarah na platforms, Shopee Affiliate Program, Lazada Affiliates, at TikTok Shop Affiliate Program. Ang payout nila pwedeng sa GCash, bank transfer o PayPal. May cookie system din yung mga to. Ibig sabihin kahit hindi agad bumili yung viewer, makakakuha pa rin ng commission if they check out within 7 to 30 days. Paano naman siya gumagawa ng content? Simple lang, DIY lang lahat. ChatGPT ginagamit niya para sa captions, product descriptions, at engagement posts. Canva para sa visuals at product mock-ups. Sa photos at videos naman, phone lang niya pwede na basta may ilaw at maayos na anggulo. Ang mahalaga sa kanya, makatulong siya sa kapwa niya mamis, hindi lang makabenta. Kaya naman mas nagpo-focus siya sa pagbibigay ng valuable content. Ang sikreto? Consistency. 3 to 4 posts per week. Hindi mo kailangan mag-post araw-araw, basta regular at may laman. Hindi lang basta may ma-post lang. Mag-focus ka sa value na mabibigay mo. Tanungin mo yung sarili mo, ano ba yung problema ng audience ko? Paano makakatulong yung content ko para ma-solve yun? Si Sarah, ang example na madalas niyang content ay, anong diaper ang hindi madaling tumagas sa gabi? Budget meal plan for toddlers. O, paano pumili ng safe na baby carrier? Hindi lang produkto yung pinapakita niya, solusyon sa totoong problema ng mga nanay. At kapag may product na swak sa solusyon, doon lang siya naglalagay ng affiliate link. Hindi pushy, hindi pilit, kundi natural na tulong. Sa back-end, si Sarah minomonitor yung clicks, conversions at earnings. Ginagamit niya yung analytics ng Shopee at Lazada para malaman yung kung alin yung mga post ang talagang pinapanood o binabasa ng viewers, anong oras madalas active ang audience niya, at anong format ang mas may maraming bumibili. Video ba, photo carousel o plain caption? Doon niya binabase ang next move niya, hindi hula but data-driven. Sa affiliate marketing, hindi mo kailangan maging sikat para kumita. Ang kailangan mo lang ay malinaw na niche, tamang diskarte, at content na puno ng value. Si Chris, graphic designer by day, pero sa gabi, may isa pa siyang ginagawa.
nagbebenta siya ng e-books online. Kumikita lang naman siya ng 15,000 to 50,000 pesos kada buwan. Pero ito ang twist, hindi niya sinulat yung mga e-books niya. Legit ba yan? Oo naman, ang gamit ni Chris, PLR content o Private Label Rights. Ano yun? Mga pre-written e-books, templates o courses na legal mong pwedeng bilhin, i-edit, i-rebrand, at ibenta ulit bilang sarili mong product. Hindi to copy-paste scam. Legitimate business model to basta tama yung pagkakagawa. Ganito ginagawa ni Chris. Bumibili siya ng PLR ebook, usually around 300 to 500 pesos ang isa. Tapos, ginagamit niya yung ChatGPT para i-remix ang content. Hindi lang simpleng rewrite. Binabago niya yung tono para maging conversational. Nagdadagdag siya ng Filipino examples at context. Ginagawang mas relatable sa Pinoy reader. Minsan, 20-page ebook, kaya niyang tapusin ng 5 to 8 hours Fully remix at bagong presentation na. Sa design naman, Canva lang. Gumagawa siya ng fresh, modern-looking cover, inaayos ang formatting, parang professionally published na. Important reminder, hindi lahat ng PLR content maganda. Kaya si Chris, pumipili lang sa mga reputable providers. Lagi niyang chinecheck ang license. Pwede bang i-edit? Pwede bang ibenta uli? May restrictions ba? Preview muna bago bili. Minsan may mga PLR kasi na may wrong grammar o sobrang luma na ng info, kaya importante i-filter mo at i-improve. Ang mga topic na binibenta ni Chris, mga patok sa Pinoy market, katulad ng mga self-help guides, productivity tips, parenting ebooks, personal finance at survival guides para sa OFWs. Bakit to effective? Kasi yan yung problema at tanong ng audience. At pag ikaw ang makakasagot, syempre sa'yo sila bibili. Paano naman yung pricing strategy niya? Simple lang din. PLR cost 300 pesos. Yung AI improved, may bagong design, may Filipino context, binebenta niya ng around 299 to 499 pesos bawat isa. Reasonable at may added value. Saan siya nagbebenta? Sa Gumroad for international audience, Facebook Marketplace, TikTok Shop, at may sarili din siyang simple website for direct buyers. Benta kada platform, medyo maliit lang pero pag pinagsama-sama mo, malaki na rin. Ito yung workflow niya. Step 1, buy PLR. Step 2, rework with ChatGPT. Step 3, rebrand using Canva. Number 4, upload to selling platforms. At number 5, promote through social media. Yung whole process niya usually takes 5 to 8 hours per ebook. Pero, legal pa talaga to? Yes, even if PLR allows full editing and reselling, si Chris naglalagay pa rin ng disclaimer. Something like, improved version of licensed content, not the original author. Hindi naman to required, pero good practice, para clean at walang issue sa future. In short, Chris earned from ebook na hindi naman niya sinulat, but he made it better. He understood the market. He used AI tools to save time and he focused on value, not volume. At ngayon, may digital product business na siya na hindi niya sinimulan mula sa wala. At kung may nakuha kang value sa video na to, konting pitik naman sa like button. Salamat. Kung may isang bagay tayong natutunan kina Jenny, Mark, Sarah at Chris, ito yon. Hindi lang pera ang puhunan sa simula. Diskarte. Yun talaga ang tunay na puhunan. Wala silang sariling property, wala silang sariling sasakyan, walang sariling produkto at walang malaking audience. Pero meron silang vision para sa opportunities at lakas ng loob para magsimula. At ngayon, it's your turn. Alin sa apat yung nag-resonate sa'yo? Piliin mo kung alin yung swak sa'yo at simulan mo na hindi next month, hindi kapag ready ka na, kundi ngayon o this week. Gumawa ka ng action plan within 7 days. Kahit maliit na step lang, basta doable. Kasi yung ginagawa mo ngayon,
Yon ang magdidesisyon kung nasan ka sa susunod na 6 na buwan o sa susunod na mga taon. Maraming salamat sa panonood. Peace out!